Naku, may nagalit na po na congressman dito kay Krasan Daong na pinaniniwala ang may kinalaman, malaki ang kinalaman sa operasyon ng illegal na pogo dyan sa Central Luzon. Pero dahil sa paulit-ulit, panlilinlang at iba-ibang klaseng mga sagot na kuminsan hindi tama ang sagot, nagalit na po ang congressman tungkol dito. Pakinggan po ninyo itong question and answer hanggang sa mayroon ng sumigaw o magnagtaas ng boses na congressman dahil sa ginagawa nitong si Krasan Daong. 24 years old lang ito. In Pagcor to settle the accounts of Lucky South 99 with Harry Roque, bakit ikaw? Di ba sabi mo kanina, you're not involved in the operations of Lucky South 999? Then all of a sudden, you represent Lucky South 999 sa Pagcor na alam mong pogong pinag-usapan doon. Not the sublease agreement, not the sale of the property in which ang claim mo is real property lang kayo. And you've said na hindi ka involved sa pogo. But now, you're confirming that you represent Lucky South 999 to settle the account of a pogo licensee which is Lucky South 999 doon sa Pagcor. Napaka-inconsistent po. Hindi po. Bakit hindi? Nagbayad lang po ako at nag-present para sa Lucky South 99. Ayun ang problema. Pero po, okay lang po magsalita po? Yeah, tapos pero po, hindi po. Wala po akong kinalaman. Mr. Chair, I'm sorry. We cannot allow this kind of attitude from Ms. Ong. Allow the members to finish their question, okay? Masyado kang pa-cute eh. Hindi Yeah. po. Pasensya na rin po. Nagalit na. So let it be a reminder to you, Miss Cassie, na patapusin mo munang magtanong ang ating mga membro bago ka sumagot. Okay po. Pasensya na po. Please proceed, Lastly, Congressman. And address the chair, Mr. Chair. Ask her, direct her to address the chair. And address the chair. Pag sasagot ka, address the chair bago ka sumagot. Okay? Okay po. Thank you. Thank you, Chairman. Let it be put on record that Kasiong is lying because inconsistent po Lying. yung sinasabi niya kanina. Nakikinig lang po ako, is not representing Lucky South 999, but here comes the payment of accounts. Siya po ang bumayad. Kahit sabihin mo pa po, hindi mo pera from Chin, but still, you represent Lucky South 99 and Pagcor to settle that account. The next to interpolate is Congressman Keith Flores. You're recognized. Thank you. So, ayan talagang kakaiba itong mga galaw nito. Alam mo, nakakagulat ito. Bata pa itong si Krasan Daong na nagtangka nga, tinakasan na nga tayo eh. Umalis ng bansa ito kahit na may malalimang matindiyang investigasyon dito sa illegal na pogo. Nahuli sa Indonesia. Bumalik dito pero ganyan pa rin. Sa question and answer na ngayon, sa mga hearing na yan, sabi nga ni Congressman Abante, bata ka pa iha, 24 years old lang. Hindi ka pa pala nakatapos ng pag-aaral hanggang elementary lang. Pero pinaiikot mo kaming mga congressman. Nagsisinungaling ka rito at ang galing mo sumagot. Pero mali at hindi naman tama ang mga sinasabi mo. So, talagang pahaba ng pahaba itong investigasyong ito. Pero ito, hindi ko naman sinasabing guilty na itong mga ito. Pero malinaw sa marami ng mga hearing sa Senado at Kongreso, malaki ang pananagutan ng mga ito. Huwag nating kalimutan, human rights issue ang isang pumutok dyan. Maraming namatay at maraming natorture. Money laundering, bilyon piso, daan-daang milyon, bilyon ang umikot na pera na ipagpagawa ng mga building at nakabili ng mga property sila. Sa tingin ba ninyo, kayong mga nanonood dito po sa aking mga channel, kayang patakbuhin ng isang 24 years old? Elementary lang ang natapos, pasintabi na ang pagpapatakbo ng ganyang klaseng negosyo kung wala siyang mga boss o hindi tinuturing kung dami lang siya o ginamit lang pero ang lakas ng loob magsinungaling. Alam mo yung pagtakas nila, pag-alis nila sa bansa, ituring na natin guilty yung mga yan kung bakit nila tumakas. Hindi tatakas itong mga ito, si Alice Goo, Sheila Goo at Krasan Daong kung hindi sila guilty. Diyan sa illegal na pogo. Na ngayon ay pinagdududahan pang involved din sa illegal na drugs. Yung pogo, drugs, syndicate
at human rights violation, nagdugtong-dugtong na. Although sa kasalukuyan, sabi po ng Anti-Money Laundering Council o Anti-Money Laundering Law, yan yung pinapairal, 87 counts doon pa lang sa Anti-Money Laundering Council ang kinakaharap na kaso ng mga ito. At alam ba ninyo na yung kaparusahan ng paglabag sa batas na yan ay nasa 7 hanggang 14, 7 to 14 years ang kaparusahang pagkakakulong ng isang kaso. 87 na ang naipile sa kanila. So ano yan, mga 500 years, hindi na sila mabubuhay noon. Doon pa lang sa anti-money laundering. Wala pa dyan yung isong maaaring sangkot sila sa illegal drugs, maaaring sangkot sila doon sa human rights violation dahil maraming namatay dyan. At syempre, ang isa pang problema ay yung pag-okupa nila doon sa igta-igtaryang lupa sa Pampanga na tinayuan ng mga building. Igta-libong hektarya ng lupa na nabili nitong si mga sindikatong ito o organized syndicate na yan. Posible dahil illegal nga yung pogo, illegal yung drugs at human rights violation. Kaya sinasabi natin sindikato. So, pagka po natapos ang mga investigasyon ng Executive Department, sino yun? NBI, Police, PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission. Napakarami ng kaso ng mga ito. Kaya hindi naman tayo nagmamagaling. Itong paulit-ulit na lang hong pagsasalang sa committee hearing, both Congress and Senate. Puro lang ho pagtatakip Puro lang, sabi nga isang congressman adjunct yun. Sabi niya, puro kapakyut Di ba? Sumigaw na. Kasi nga kung magsasagot siya, mga alanganin na tipong pabago-bago at saka umiiwas. So inuulit ko lang. Yun lang pong ginawa nilang pagtakas sa Pilipinas, yun ay admission na sila mayroong pananagutang malaki sa Philippine law at Philippine authority. Hindi yan tatakas kung hindi sa tingin nila guilty sila. Pero dahil sila nahuli ng Indonesia, ibinalik dito at ngayon, ayan, nagsisinungaling pa. Kaya palagay ko, total may power naman ang Kongreso at Senado, ipakulong yung mga yan, hindi sa Senado, hindi sa Kongreso. Dapat doon sa kulungan ng mga kababaihan dyan sa Mandaluyong City para maranasan nila ang hirap ng buhay sa kulungan. Para pagsisihan nila ang kanilang ginawang pagsisinungalin o pagpapagamit sa sindikato or mangako sila na kanilang ibubulgar na sino ang pinaka-mastermind, sino ang talagang ulo nitong syndicated na nangyaring ito na mga operasyon na nagsimula sa ilalim ng Duterte administration. At ang isa pa, ulitin ko, huwag tayong maligaw ng landas, yung posibleng sila ay espiya ng China dito sa Pilipinas. Kasi yung posibleng sangkot dito na Colonel Wong, ex-Chinese police, na may mga kasong kriminal daw doon sa China. Pero bakit nakapag-operate dito at nakabili ng property? Ay ito lang kasandaong talagang nakakagigil na Isipin mo, nakapagtayo siya ng 42 building, may mansion pa, tapos hindi niya alam kung magkano ang kapital na kanyang ilabas. Itinatanong kung saan galing ang pera ng kanyang ginamit Galing daw sa nanay niya. Napakalit naman ang negosyo ng nanay niya. Patay na yung nanay niya, nadamay pa. O di ba? Sa pagtatakip niya doon sa posibleng nasa likod, mga sindikato, organized crime syndicate, ang nanggamit sa kanya. So, sana mga congressman, mga senador, baka nagagamit lang kayo sa mga propaganda o baka naggagamitan lang kayo dyan. Huwag na. Kailangan ipakulong na yung mga yan. Contempt ng kung ilang buwan o taon kung kailangan habang inaayos pa yung maraming kaso. Then magkaroon ng trial para tuloy-tuloy na sa kalaboso yung mga yan. Walang mang death penalty dito sa Pilipinas, pero yung kailang kaparusahan at ginagawa, mabigat po yan. Inuulit ko, 87 counts ng paglabag sa anti-money laundering law. 7 to 14 years per counts. Kaya halos 400 years, 500 years na pwede silang makulong. Ganong katindi. Ipakita natin ang ipin ng batas. Please like, comment, reaksyon sa ating mga video dito po sa aking mga channel.